Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Walang sikreto ang nananatiling lihim habang buhay. Kahit gaano pa ito itago, kusang lalabas ang katotohanan kapag handa na ang tadhana. Iyan ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ni Elisa habang nakatayo siya sa tapat ng gate ng Villarreal Mansion. Hawak niya ang maliit na maleta at isang sobre na naglalaman ng kontrata. Kontrata na babago sa buong buhay niya. Hindi niya akalain na sa edad na 23, magiging personal assistant siya ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Hindi dahil sa talento, kundi dahil sa pangangailangan. Sigurado ka na ba dito, Hija? Malumanay na tanong ng kanyang ina bago siya umalis ng bahay kanina. Malayo sa atin yan. Iba ang mundo ng mayayaman. Ma, kailangan ko to. Para sa'yo. Para sa gamot mo. Pilit siyang ngumiti noon kahit nanginginig ang boses. At ngayon, nandito na siya. Marahan niyang pinindot ang doorbell. Ilang segundo lang, bumukas ang gate at bumungad ang guwardiya. Good afternoon, miss. Ikaw ba si Elisa? Montemayor? Opo. Pinaghihintay ka ni Ma'am Sofia sa loob. Pasok ka. Pagpasok pa lang niya, nanlaki na ang kanyang mga mata. Ang hardin ay parang eksena sa isang pelikula. May fountain sa gitna, nakapark ang mamahaling sasakyan, at ang mismong mansyon ay tila kastilyo. Hindi niya maiwasang mapahigpit ang hawak sa maleta. Relax ka lang, bulong niya sa sarili. Trabaho lang to. Dinala siya ng gwardya sa sala kung saan naghihintay ang isang eleganteng babae sa edad na 50. Perpekto ang postura, seryoso ang muka. Ah, ikaw pala si Elisa. Sabi nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Come closer. Lumapit si Eliza. I've read your profile. Graduate ka ng Business Administration. Working student. Mabuti. Kailangan ko ng assistant na hindi lang maganda, kundi matalino at masipag. Thank you po. From now on, dito ka natitira. Ikaw ang bahala sa schedule ko, sa mga meetings at sa ilang personal errands. I hope you can handle pressure. Opo, ma'am! Tumango si Sofia, tila kontento. Good. One more thing. May driver ako na laging kasama sa errands. His name is Marco. Mabait naman siya, tahimik, at maaasahan. Kung may kailangan ka sa labas, sabihin mo lang sa kanya. Driver. Hindi niya alam kung bakit parang may kirot sa dibdib niya sa salitang iyon. Hindi naman niya kilala, pero may kakaiba sa pakiramdam. Hindi pa siya tapos mag-isip nang may kumatok sa pinto. Come in, utos ni Sofia. Pumasok ang isang lalaki na naka-uniform ng driver. Ngunit sa unang tingin pa lang ni Eliza, tila tumigil ang oras. Matangkad ito, moreno, matipuno, at may malalim na mga mata na parang may tinatagong kwento. Ma'am, nandito na po yung sasakyan, sabi ng lalaki. Good? Marco, this is Eliza, my new assistant. From now on, she'll be working closely with me. Bahagyang ngumiti si Marco. Nice to meet you. Nice to meet you too, sagot ni Elisa. Hindi maitago ang kaba. Nang umalis si Sofia para magbihis, naiwan silang dalawa sa sala. Tahimik. Ngunit may tensyon na hindi maipaliwanag. First time mo ba sa ganitong trabaho? Tanong ni Marco. Oo, at first time ko rin sa ganitong bahay. Natawa siya ng mahina. Masasanay ka rin, sabi nito. Mabait si ma'am. Basta gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Matagal ka na ba dito? 5 years. Ah, tumango siya. So kabisado mo na lahat? Siguro? Hindi niya napansin na kanina pa siya nakatingin sa lalaki. May kung anong hatak. Hindi gwapo lang. May lalim. Sa sumunod na mga linggo, unti-unti siyang nasanay sa buhay sa mansyon. Ngunit mas nasanay siya sa presensya ni Marco. Kapag may errands, siya ang naghahatid. Kapag may kailangan, siya ang tumutulong.
At sa bawat sandaling magkasama sila, mas lalong lumalalim ang damdamin ni Eliza. Hindi niya alam na sa kabilang banda, may lihim ding itinatago si Marco. Isang lihim na kapag nabunyag, sisira sa mundong pilit nilang binubuo. Hindi na napansin ni Eliza kung kailan siya tuluyang nahulog kay Marco. Siguro nung unang beses itong ngumiti sa kanya habang hawak ang payong sa gitna ng ulan. O nung gabing hinatid siya nito sa kwarto matapos siyang mahilo sa sobrang pagod sa trabaho. O baka naman sa simpleng paraan nito ng pakikinig sa kanya, na para bang mahalaga ang bawat salita niya. Driver lang siya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pero bakit pakiramdam niya? Higit pa roon si Marco. Isang hapon, papunta sila sa isang charity event ni Ma'am Sofia. Nasa likod si Sofia at Eliza, habang si Marco ang nagmamaneho. Eliza, after this event, ikaw na ang bahala sa guest list para sa anniversary dinner namin next week, utos ni Sofia. Opo, ma'am. Make sure lahat ng business partners at close friends ay present. This dinner is important for our family. Opo? Napatingin si Eliza kay Marco sa rearview mirror. Hindi man ito nagsasalita, parang may bigat sa mga mata nito. Para bang may iniisip. Pagdating nila sa event, maraming tao. Sosyal, elegant, mayayaman. Hindi siya komportable sa ganitong lugar. Marco, bulong niya habang naglalakad sila papasok. Pwede bang sumama ka muna sa loob? Nahihiya ako. Hindi ako invited sa mga ganitong event, sagot nito. Please. Nakangiting pakiusap niya. Saglit itong nag-isip, saka tumango. Okay, pero sa gilid lang ako. Habang nakikipag-usap si Sofia sa mga guests, si Eliza naman ay nakatayo lang sa tabi. Nakatingin sa mga tao. Ngunit maya-maya, may lumapit na isang babae sa kanya. Hi! Ikaw ba yung assistant ni Ma'am Sofia? Opo. Ano ka sa kanya? Mukhang close kayo. Assistant lang po. Tumaas ang kilay ng babae. Akala ko kamag-anak. Ang ganda mo kasi. Bagay ka sa pamilya nila. Hindi niya alam kung matutuwa o maiilang. Ngumiti na lang siya. Nang matapos ang event, sumakay silang muli sa kotse. Tahimik si Sofia, abala sa cellphone. Si Eliza naman ay nakatingin lang sa bintana. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Oo. Hindi mukhang oo. Medyo napapagod lang. Tumango si Marco. Magpahinga ka mamaya. Alam mo, sabi ni Eliza, ang bait mo talaga. Trabaho ko to. Hindi, iba yung ginagawa mo. Hindi lahat ng driver ganito ka-considerate. Napatingin sa kanya si Marco. Hindi mo pa alam lahat tungkol sa akin. Bakit? May tinatago ka ba? Sandaling nanahimik ang lalaki. Lahat naman tayo may tinatago. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Pero mas lalo siyang naging curious. Kinagabihan, habang nasa kusina siya, nakita niyang nag-iisa si Marco sa labas. Nakasandal sa sasakyan, nakatingala sa langit. Lumapit siya. Marco, hindi ka patulog? Hindi. Ikaw? Hindi rin. May problema ka ba? Wala. Sinungaling ka. Napangiti ito ng bahagya. Bakit mo nasabi? Sa mata mo. Napabuntong hininga si Marco. Eliza, hindi ako ang dapat mong kaibiganin. Ha? Bakit naman? Hindi ako bagay sa mundo mo. Marco, driver ka? Ako assistant lang. Pareho tayong ordinaryo. Hindi, mas ordinaryo ka. Mas ordinaryo. Natawa siya. Ano to, contest? Hindi mo lang alam. Tigilan mo na yung misteryo mo. Nakakatakot ka na. Bigla itong naging seryoso. Kung sakaling malaman mo ang totoo, baka magbago ang tingin mo sa akin. Hindi ako ganon. Sigurado siya sa sinasabi. Hindi siya matapobre. Hindi siya mapanghusga. At hindi siya takot sa katotohanan. Ngunit sa di kalayuan,
may isang matandang lalaki ang nakamasid sa kanilang dalawa. At sa mga oras na iyon, napagdesisyonan na nito. Panahon na para ibunyag ang sikreto ni Marco. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kakaibang tensyon na sa mansion. Hindi agad maintindihan ni Eliza kung bakit tila nagmamadali ang lahat ng katulong. May mga sasakyang papasok at palabas. May mga taong naka-formal na dumarating. Para bang may malaking okasyon na hindi niya alam. "May bisita ba tayo ngayon?" tanong niya sa isang helper. "Opo, ma'am. Nandito raw po yung family lawyer ni Ma'am Sofia at ilang business partners." "Ah," tumango siya. Ngunit sa loob-loob niya, parang may kung anong mangyayari. Bandang 10:00 ng umaga, tinawag siya ni Ma'am Sofia sa kanyang opisina. "Eliza, may importante kaming pag-uusapan, sumama ka." "Ngayon na po?" "Yes, dalhin mo si Marco." Nanlaki ang mata ni Eliza. "Ako na lang po. Driver lang naman po siya." "I said bring him. That's an order." Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Marco na naglilinis ng sasakyan sa garahe. "Marco, pinapatawag ka ni Ma'am Sofia? May ginawa ba akong mali?" "Hindi ko alam, pero mukhang seryoso." Tahimik silang naglakad papunta sa opisina. Nang buksan ang pinto, naroon si Sofia, ang abogado, at ilang matatandang lalaki na halatang mayaman at makapangyarihan. "Marco," malamig na sambit ni Sofia, "do you know why you're here?" "Hindi po." "You've been working for me for 5 years. Loyal ka, masipag, tahimik." Saglit itong tumigil at tumingin sa abogado. "But I think it's time we tell Eliza the truth." Kinabahan si Eliza. "Ma'am, anong ibig ninyong sabihin?" "Marco," utosan ni Sofia, "take off your driver's jacket." Nagulat ang dalaga. Ngunit si Marco ay nanatiling kalmado. Marahan niyang hinubad ang jacket. Sa ilalim nito, nakasuot siya ng puting polo. At sa kanyang leeg, may nakasabit na maliit na singsing na may simbolo ng pamilya Villarreal. "Marco," sabi ng abogado, "please tell her." "Hindi ko alam kung paano ko sisimulan," mahinang sabi ng lalaki. "Pero, ako si Marco Villarreal, anak ako ng nakababatang kapatid ni Ma'am Sofia. At ako ang tunay na tagapagmana ng Villarreal Holdings." Naniga si Eliza. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Driver? Tagapagmana? Ano?" Mahinang sambit niya. "Marco is not just a driver," paliwanag ni Sofia. Pinili niyang magtrabaho dito ng tahimik para patunayan na kaya niyang mabuhay nang hindi umaasa sa yaman ng pamilya. Para matuto siya sa totoong buhay. "Pero, bakit?" tanong ni Eliza, nanginginig. "Because my father never believed in me," sagot ni Marco. "Gusto niyang agad kong pamunuan ng kumpanya, pero ayoko. Gusto kong patunayan na kaya kong magtagumpay kahit wala ang apelyido. At ngayon, heto siya, isang simpleng driver na minahal niya." "Ma'am," tanong ni Eliza kay Sofia, "kaya niyo po ako pinagtatrabaho sa kanya?" Hindi ko alam na magkakaroon kayo ng relasyon. Pero I knew sooner or later, malalaman mo rin." Napatingin si Eliza kay Marco. Wala siyang makita sa mukha nito kundi lungkot. "Hindi ka nagsabi," bulong niya. "Hindi pwede." "Bakit?" "Dahil alam kong kapag nalaman mo, mag-iiba ang tingin mo." "Hindi ako ganun." "Pero nagbago ka na." Naramdaman ni Eliza ang hapdi sa mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi sa sakit. "Marco, mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to. Hindi kita masisisi. Akala ko driver ka lang. Akala ko rin assistant ka lang." Pareho silang natahimik. At sa katahimikan, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang kwento. Ang paghaharap sa katotohanan. Hindi agad nakabalik si Eliza sa normal
matapos ang revelasyon. Kahit nasa kwarto na siya, kahit ilang oras na ang lumipas, pakiramdam niya ay gumuho ang lahat ng pinanghawakan niyang realidad. Ang lalaking minahal niya ay hindi pala simpleng driver. Isa pala itong Villarreal, tagapagmana. Isang taong kabilang sa mundong pilit niyang iniiwasan. At hindi niya alam kung paano siya kikilos sa harap nito. Mula sa bintana ng kanyang silid, kita niya si Marco sa garahe. Nakaupo ito sa harap ng kotse, tila tulala. Para bang alam din nitong may nabago sa pagitan nila. Bumuntong hininga si Eliza. "Ano bang gagawin ko?" bulong niya. Kinabukasan, sinadya niya si Marco sa garahe. Ngunit sa bawat hakbang niya papalapit, bumibigat ang kanyang pakiramdam. "Marco!" Napatingin ang lalaki. "Kamusta ka? Okay lang? Sure ka?" "Hindi." Umupo siya sa tabi nito. "Galit ka ba sa akin?" "Hindi, mas galit ako sa sarili ko." "Bakit?" "Dahil hindi ko napansin agad kung sino ka talaga." "Hindi ka nagkulang. Ako ang nagkulang." "Tama, kasi nagsinungaling ka." "Hindi ako nagsinungaling. Hindi lang ako nagsabi." Pareho silang natahimik. "Alam mo," sabi ni Eliza, "gusto kong maintindihan kung bakit ka nagtrabaho bilang driver. Para malaman kung paano mabuhay ang ordinaryong tao. Para maintindihan kung paano sila mag-isip, kung paano sila maghirap." "At ano ang natutunan mo?" "Na masaya pala ang simpleng buhay. Na hindi pala lahat ng tao naghahabol ng yaman. At na may mga taong tulad mo na hindi dapat mawala sa buhay ko." Napangiti si Eliza, pero may luha sa mata. "Marco, natatakot ako." "Sa akin?" "Hindi, sa mundong kinabibilangan mo. Hindi kita pipilitin. Hindi naman kita iniiwan, pero hindi ka rin mananatili. Hindi ko pa alam, sa mga sandaling iyon, may paparating na kotse sa garahe. Bumaba roon ang isang lalaking nasa edad 50. Mukhang seryoso at may awtoridad. "Marco," sambit nito, "oras na para umuwi ka sa main house. Hinahanap ka na ng iyong ama." Tila nabigla si Marco. "Dad, hindi ko pa tapos ang trabaho ko dito." "Tapos na. Hindi ka na driver. Tagapagmana ka. Panahon na para gampanan mo iyon." "Hindi pa ako handa." "Kailangan mo na. Ang kumpanya ay naghihintay." Napatingin si Marco kay Eliza. "Sandali lang," sabi niya sa ama. "Kakausapin ko lang siya." Lumayo sila sa sulok ng garahe. "Marco, kailangan mo bang umalis?" "Oo, hindi ko na maiiwasan." "Kailan ka babalik?" "Hindi ko alam." "Ah. Pero hindi ibig sabihin nito, iiwan kita. Hindi naman yon ang iniisip ko. Kahit gaano kalayo, Eliza, ikaw pa rin ang gusto kong balikan." "Promise?" "Promise." Tinango ni Eliza iyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan ay kailangang patunayan sa katotohanan. At habang papalayo si Marco, mas lalong lumilinaw sa kanyang puso. Hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din ng lakas para ipaglaban ito. Ilang araw matapos umalis si Marco, tila naging tahimik ang mundo ni Eliza. Sa parehong mansion, sa parehong kwarto, sa parehong trabaho. Pero pakiramdam niya ay may kulang. Wala na yung taong unang bumabati sa kanya tuwing umaga. Wala na yung tahimik na presensyang nagbibigay sa kanya ng lakas sa bawat pagod na araw. Ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng lungkot. Assistant siya, kailangang profesional. "Miss Eliza," tawag ng isang maid, "may pinapadala po si Sir Marco para sa inyo." Napalingon siya. Isang maliit na kahon. Kinabahan siya habang dahan-dahan itong binubuksan. Sa loob ay isang silver bracelet na may maliit na ukit. "Kahit anong mangyari, ikaw pa rin." Napangiti si Eliza, ngunit
agad ding napahawak sa dibdib. "Marco!" bulong niya. Sa kabila ng distansya, ramdam niya ang pagmamahal nito. Ngunit sa kabilang banda, nagsisimula na rin ang pressure kay Marco. Sa Villarreal Holdings, inaasahan siyang pumalit sa ama. Ngunit hindi iyon ang gusto niya. Hindi niya gusto ang mundo ng negosyo. Hindi niya gusto ang politika ng pamilya. Ang gusto niya, si Eliza. Isang gabi, habang nasa opisina siya, pumasok ang kanyang ama. "Marco, I need your answer. Tatanggapin mo ba ang posisyon bilang bagong CEO?" "Dad, hindi pa ako handa." "You don't have a choice. Ikaw lang ang magmamana." "May choice ako." "At ano yon?" "Magmahal." Napatingin ang ama sa kanya. "Are you talking about that assistant girl?" "Yes." "Marco, hindi siya bagay sa'yo. We have a reputation to protect." "I don't care about reputation." "But I do." At sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Marco kung bakit niya iniwan ang mundong ito noon. Dahil dito, hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan mong maging perpekto. Samantala, si Eliza ay nagsisimula ring makaranas ng pressure. "Ma'am?" tanong ni Sofia habang nagkakape sila. "Kailan po babalik si Marco?" "Hindi ko alam," sagot nito. "Busy siya sa family business." "Ma'am, totoo po ba na ayaw ng pamilya niya sa akin?" "Tama ka, ayaw nila." "Ah, pero hindi ibig sabihin, tapos na ang laban." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Marco is strong. Kapag mahal ka niya, ipaglalaban ka niya." "Pero paano kung mapagod siya?" "Hindi siya ganun." Ngunit kahit gaano katatag si Marco, tao pa rin siya. At sa mga sandaling nga, nag-iisa siya sa malawak na bahay ng mga Villarreal, ang tanging iniisip niya ay kung paano babalik sa babaeng minahal niya bilang simpleng driver. Isang linggo matapos iyon, dumating si Marco sa mansion. Tahimik siyang bumaba ng kotse at naglakad papunta sa hardin kung saan niya unang nakilala si Eliza bilang assistant. Nakita niya itong nakaupo sa bench. "Eliza!" Napalingon ang dalaga. Nanlaki ang mata niya sa gulat. "Marco? Bumalik ka?" "Oo. Akala ko hindi ka na babalik." "Hindi kita kayang iwan." Lumapit siya at naupo sa tabi nito. "Kamusta ka? Namiss kita." "Namiss din kita." "Pero Marco, hindi ko alam kung kakayanin ko to." "Alin?" "Yung mundong pinanggalingan mo. Hindi kita dadalhin doon." "Ano? Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng kumpanya at sayo, ikaw ang pipiliin ko." "Marco, wag kang ganun." "Hindi ako nagsasakripisyo. I'm choosing what makes me happy." At sa mga oras na iyon, napagtanto ni Eliza, hindi pala mahirap mahalin si Marco. Ang mahirap, paniwalaan na kaya niyang talikuran ang lahat para sa kanya. Ngunit sa di kalayuan, may isang babaeng nakamasid sa kanilang dalawa. Si Bianca Villarreal ang pinsan ni Marco. At sa mata nito, malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang maagaw ng isang simpleng dalaga ang trono na para kay Marco. Hindi nagtagal, nagsimula nang ipakita ni Bianca ang kanyang tunay na kulay. Isang umaga, habang nasa opisina si Eliza at inaayos ang schedule ni Ma'am Sofia, biglang dumating si Bianca sa mansion. Naka-red dress, may mataray na ngiti at puno ng kumpiyansa. "So ikaw pala si Eliza," sabi nito habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ikaw yung dahilan kung bakit ayaw ng pamunuan ni Marco ang kumpanya?" Napatingin si Eliza. "Excuse me? Don't play innocent. Dahil sa'yo, nawawala siya sa focus. Dahil sa'yo, tinatalikuran niya ang pamilya. Hindi ko po siya pinilit. Pero ikaw yung mahal niya. And that's enough to be a problem." Hindi agad sumagot si Eliza. "Bianca," malamig na sabi ni Sofia, "this is my house. I won't tolerate disrespect." Ngumiti si Bianca. "Relax, tita.
I'm just here to protect the future of the company. Lumapit ito kay Eliza. Let me give you a warning. Leave Marco, or I will ruin your life. Bumuntong hininga si Eliza. Hindi ako natatakot sa'yo. Good. Mas masarap kalabanin ang matapang. Umalis si Bianca na tila walang pakialam. Ngunit alam ni Eliza, hindi iyon basta-bastang banta. Kinabukasan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang naghahanda siya ng presentation para sa board meeting, napansin niyang may nawawalang file sa laptop niya. Mahalaga ang mga iyon. Siya ang bahala sa buong schedule at financial draft ng event. Impossible! Bulong niya. At doon niya napagtanto. Si Bianca. Agad siyang tumakbo papunta sa garahe kung saan naroon si Marco. Marco! Lumapit ito agad. Anong nangyari? Someone deleted my files. I think si Bianca yon. Nanlaki ang mata ng lalaki. What? Bakit niya gagawin yon? Para siraan ako, para mawalan ka ng tiwala sa akin. Hindi mangyayari yon. Pero Marco, baka mawala sa'yo lahat kapag pinili mo ko. Hindi. Marco, please. Huwag mo akong piliin. Ayoko maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo. Too late. I already chose you. Tumigil ang mundo ni Eliza sa mga salitang iyon. Marco, I love you. Pero hindi kita hahayaang mawala sa sarili mo. Lumayo siya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco. Ito na ang oras ng desisyon. Hindi na siya maaaring manatili sa pagitan ng dalawang mundo. Kailangan niyang pumili. Pag-uwi niya sa Villarreal House, hinanap siya ng ama. So, what's your decision? I will run the company. Nanlaki ang mata ng ama. Good. I knew you would, but under one condition. What? Eliza Montemayor will be officially acknowledged as my future wife. Or I walk away from this forever. Tahimik. Matagal. Pagkatapos ay nagsalita ang ama. Marco, mahalaga sa'yo ang babaeng yan? More than anything. Then I guess, kailangan ko rin siyang kilalanin. At sa mga oras na iyon, hindi alam ni Eliza na sa unang pagkakataon, pinili siya ni Marco hindi bilang driver, kundi bilang tagapagmana. 3 araw ang lumipas bago muling nagpakita si Marco sa mansion. Hindi agad siya nakita ni Eliza dahil abala ito sa trabaho. Ngunit nang marinig niya ang boses ng lalaki sa likod niya sa hardin, tila biglang bumalik ang lahat ng kulay sa mundo niya. Eliza? Dahan-dahan siyang lumingon. Marco, bakit ka bumalik? Dahil hindi pa tapos ang laban. Ano bang ibig mong sabihin? Lumapit si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ko na sa ama ko, ikaw ang pipiliin ko. Marco, huwag ka nang gumawa ng problema para sa akin. Hindi ito problema, ito ay pagmamahal. Pero paano yung kumpanya? Ako na ang hahawak, pero hindi ibig sabihin, iiwan kita. Hindi ganun kadali yun. Hindi rin mahirap kapag mahal mo ang isang tao. Tumango si Eliza. Mahal kita. Pero ayoko kang mapilitan. Hindi kita pinipili dahil napilitan ako. Pinipili kita dahil ikaw ang nagpapasaya sa akin. Natahimik siya. Pagkatapos ay may pumasok na sasakyan sa driveway. Bumaba roon si Mr. Villarreal, ang ama ni Marco. Diretso itong naglakad papunta sa kanila. Eliza Montemayor? Opo. I'm Marco's father. I heard a lot about you. Sir, pasensya na po kung naging dahilan ako ng problema. Hindi ka problema. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto ang anak ko maging tao. Napatingin si Eliza kay Marco. Simula ngayon, gusto kitang tanggapin bilang parte ng pamilya namin. Nangilid ang luha ni Eliza. Thank you po. Lumapit si Marco at niyakap siya. Hindi ka na nag-iisa. At sa mga sumunod na araw, tuluyang inamin ng pamilya Villarreal sa publiko na si Marco ay ang tunay na tagapagmana.
At kasabay nito, ipinakilala rin nila si Eliza bilang nobya nito. Maraming nagulat. Maraming kumontra. Ngunit para sa dalawa, wala nang mahalaga kundi ang isa't isa. Hindi ko akalain, sabi ni Eliza habang magkahawak ang kanilang kamay, na yung simpleng driver na minahal ko ay siya palang magiging tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya. At hindi ko rin nakalain, sagot ni Marco, na yung babaeng nakilala ko bilang assistant ay siya palang magtuturo sa akin kung paano magmahal. At doon nila napatunayan. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga kung sino ang pinili mong makasama hanggang dulo. At dito nagtatapos ang kwento ng dalagang nagmahal sa driver na tagapagmana pala.